Alright, so pakinggan natin mga kapatid si Kuya Kim sa kaniyang pahayag about sa tattoo. May tanong si CRM-DRM and he says, Kuya Kim, I'm planning to get a tattoo. One thing na pumipigil sa akin is yung nakasulat sa Bible. I know you have tattoos and what are your thoughts? Napakaraming tattoo ni Kuya Kim and I'll tell you about these tattoos later. But ano ba itong Bible verse na sinasabi about tattoos na pinagpapawal daw ito? This is from the book of Leviticus in the Old Testament, the third book of the Bible, no? At itong Levitical law, itong book of Leviticus, these were laws that are very strict, that were laid down by Moses because hindi pa dumarating si Kristo. And everyone, not only the Israelites, but the whole humankind, was condemned to die. So therefore, the laws had to be so strict for us to be able to be with God. Ano ba itong Bible verse na ito? Leviticus 19:29 or 28. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. So it's very clear. But we are not to take the book of Leviticus literally. Why? Because dumating na si Jesus Christ. And Jesus Christ was the fulfillment of the law. Ano man ang mga pagkukulang natin noong unang panahon, bago siya dumating, our guilt, our sin, was washed away by His blood on the cross. So we do not have to follow these laws literally anymore. Because if we do, if we look at verse 27, do not cut the hair at the sides of your head. Ibig sabihin, bawal magpatilya kung susundin natin ang book of Leviticus. Diba? So, ang tattoo ay pinapayagan depende if it glorifies God. Now, how does a tattoo glorify God? Kung ang tattoo mo, ang mga nakasulat sa kapastusan, kung ang mga tattoo mo nakasulat sa mga occult symbols, mga satanic symbols, you are not glorifying God. But if your tattoos are there because they inspire you, like my tattoos and other people's tattoos that I know, then there's nothing wrong with it. Actually, mga tattoo ko nasa mga lugar na nakikita ko, nasa mga braso ko. These are Bible verses. These are names of my kids, the names of my families, different dates that inspire me. And whenever I look at my tattoos, I say, God, you are a good God. Yan ang dapat alam mo. Alright, yan. Ayan. Sorry. So narinig nyo mga kapatid, no, ang pahayag ni Kuya Kim, no, using the Leviticus 19:29. Ang isa sa dinisagrihan ko doon, yung sinabi niya na hindi natin literal, no, yung Leviticus 19 kasi nga daw nung unang panahon lang 'yon, no? Ang saklaw lang daw doon yung panahon na iyon sa mga Hudyo at lahat ng mga tao sa panahon nila. Doon pa nga lang mali eh. No, mali. Dahil ang saklaw lang talaga sa utos na yun nung unang panahon, yung mga Hudyo lang, hindi kasali ang mga hindi Hudyo doon, no? Pero ipinagbabawal yun talaga ng Diyos, mga kapatid. Hindi sa yun ay sa panahon lang nila, no? Ang hindi siguro naunawaan ni Kuya Kim, ano yung mga bagay na hindi na pwede sa panahon natin ngayon at ano yung mga bagay na pwede pa sa panahon natin ngayon. So, yan ang problema pag hindi natin masyadong inaaral ang context of the Bible, yung history ba? History kung bakit sinabi yon, ano ang reason kung bakit sinabi yon. So, yan po ang problema kapag gagamit tayo ng ICGCS. Yun, yung ginawa niya ICGCS yun, no? ICGCS, yung bang kung ano yung naunawaan niya, yun ang kanyang ipinapaliwanag. Mali. Das kanya pang pinakita ang kaniyang mga tattoo, no? Dahil yung mga tattoo daw niya full of Bible verses, pangalan ng kanyang mga anak na nagbibigay ng inspiration sa kanya. In which di po yan turo ng Biblia na yung nagpapa-inspire sa iyo itatak mo sa katawan mo. Pagtatato pa rin yun, at kung tutuusin, bawal yun kasi inutos nga ng Diyos. Yun nga lang, hindi nga lang daw kasi literal. Kasi kung ililiteral daw natin yon, babasahin natin mamaya, no? Kung ililiteral daw kasi natin yon, lalabas sa 27 kasi bawal din ang magpaahit sa patilya. So bawal din pala tayo magpaahit sa patilya. Kasi yun ang reason niya na ang aking pamangkin ay
naguluhan, no? Nagtanong siya kung totoo bang sinabi ni Kuya Kim kasi parang may sense naman. Sabi ko, walang sense 'yun, mali 'yun, no? Kaya pagkatapos ito ibigay ko sa kanya itong video at ipakita ko, no, kung bakit hindi dapat maglagay ng tattoo, ano, as by God's law, at bakit mali yung sinabi ni Kuya Kim. At para kay Kuya Kim, yung mga hindi lang daw dapat ilagay sa katawan, yun lang daw mga satanic signs, yung mga satanic symbols. Yun lang daw ang hindi karapat dapat na ilagay sa katawan, mga kapatid. Pero kung ating pakikinggan ng ating butihing pare na exorcist, no, si Father Referger, no, ang kaniyang in-exercise na babae yata yun, in-exercise niya na may tattoo ni Saint Michael. Grabe ang torture. Doble daw ang torture kapag mga blessed images, either angels or saints or God, ang itato mo sa katawan mo. Doble ang torment. Sabi ni Father Referger, isang exorcist. No? Kaya yung sinabi ni Kuya Kim na yung mga Bible verse daw ang nilagay niya sa katawan niya, that is mockery. That is mockery, mga kapatid, no? At alam naman natin sa Biblia sino ang dapat paniwalaan. Mahina po ang audio, Bro John Ray. Mahina naman. Bakit mahina? Napakalapit na ng mic ko. Wait lang. Paano naging mahina? Lagkasan ko yung gain. Hello. Ayan, mahina pa ba? Hello. Yan, kapatid, mahina pa ba? Medyo malakas na rinig na rinig ko dito sa ano ko. Mahina ba yung mic ko, mga kapatid? Mahina ba? Okay na? Ayan, sige, okay na. So, dinagdagan ko yung yan, okay na po. Ayan. So, dinagdagan ko yung gain ng mixer ko. So, okay na ngayon. So, isang palakpak naman dyan kay sino yung nagreklamo na mahina? Si Kaladrakas TV. Mahina audio niyo, Bro John Ray. So, isang palakpak, no, dahil na tayo na aware tayo. Yan. Maraming salamat, kapatid. At ngayon medyo malakas na nga dito ngayon sa audio ko. So, mga kapatid, totoo ba na talagang bawal hindi literal yung Leviticus 19:28 at okay lang ba ang magpatato, no? Again, uulitin ko, mga kapatid, no, ang pari natin na si Father Referger na isang exorcist, sikat na exorcist sa Amerika, no? Sa kanyang mga cases na nahawakan na may mga tattoo ang mga tao, ang pinaka-doble ang torment, yung mga tao na ang nilalagay sa katawan na tattoo ay ang mga larawan ng mga banal. Doble daw ang torment doon kasi doble ang mocking mo doon sa Diyos or sa mga santos, sa mga saints or sa mga angels. Kaya wag po kayong maniwala, no, na ang pwede lang daw ilagay ay yung mga mukha ng Panginoon, mukha ng mga saints or angels. Hindi po totoo yun. Dahil ayon po sa ating pare, doble ang torment ninyo or natin kung mukha ng mga saints or ng Panginoon ang nilalagay natin sa katawan natin. Doble ang torment natin. Hirap na hirap daw yung babae na in-exorcise ni Father Referger na may tattoo ni Saint Michael. Sigaw daw ng sigaw. Doble ang sigaw. Tapos ang tagal daw natapos bago ma-liberate, mga kapatid. Kaya sa mga wala pang tato, wag po kayong magpatato. Kahit anong uri ng tato. Even a little flower nga, sabi ni Father Referger, even a little flower. No? Naka-design para malinglakan ni Satanas. One of kasi yan panglilingla ni Satanas, no, na iisipin natin ay ano lang daw yan, art. Yan ang palagi natin naririnig, art lang yan, part of art. Yan yung mga filosofiya ng mga tao na hindi galing sa Diyos na dapat nating iwasan, no? Kolosas 2:8, huwag kayong tumanggap ng mga aral or filosofiya na hindi galing kay Kristo. Walang aral na ganun, mga kapatid. Tandaan natin,
ang ating katawan ay templo ng Diyos. At walang dapat pwedeng sumira sa templo ng Diyos. Tandaan natin yan. Okay? So, tingnan natin yung talata, basahin natin mga kapatid kung talaga bang hindi ito literal, no? Leviticus 19:28. Kasi ang reason ni Kuya Kim dito, aatras tayo ng isang talata, no? Aatras tayo ng isang talata dahil hindi daw ito literal, no? Sa isang talata na isang verse na ating atrasan, malalaman na hindi ito literal. Okay, so basahin muna natin ang Levitico 19:28 mga kapatid kung anong nakalaman dito. Yan, so ito ang nakalagay, no? Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. So dito ang nakalagay dito is tanda sa ang dating Biblia, pero sa ang salita ng Diyos, no? Ay huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Huwag din kayong magpatato. No, tato talaga yan. Kahit sa English tato yan. Ako ang Panginoon. So yan, utos talaga ng Panginoon. Nagsabi niya huwag tayo magpatato. No? So, kung sasabihin natin na hindi yan literal, parang sinabi na rin natin na nag-joke-joke lang ang Diyos, no? Nung sinabi niya yun, joke-joke lang yun. Ano? Joke-joke lang daw yun. Kasi hindi daw literal ang tato. Hindi po, no? Dahil Diyos na nga ang nag-utos nun eh. Diyos ang nag-utos na huwag kang magpatato. Pero ang reason niya, bakit daw hindi literal, kasi kung babalikan natin sa 27, ito daw ang sinasabi. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong paggugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng inyong balbas. So kung ililiteral daw natin itong huwag magpatato, lalabas daw, huwag na rin tayong magpagupit ng buhok. Huwag na lang daw natin daw itong gawin or magpaputol ng balbas kung ililiteral natin. Kaya nga, ang pamangkin ko, nasabi niya, may sense naman. Totoo ba? So, dinirekta ko, hindi totoo, mali. Mali, no? Ginamit niya ang isang pangangatwiran na hindi ayon sa mindset ng nagsabi ang Diyos. Hindi yun ang reason ng Diyos kung bakit niya sinabi na huwag magpagupit ng buhok or magpaahit ng balbas. No? Ibig ba sabihin, ang sinabi ng Diyos yun, nag-joke-joke lang ang Diyos? Marunong ba mag-joke ang Diyos? Ha? Mga kapatid, sa tingin niyo? Ang Diyos hindi tao, hindi yan nag-joke. Mga kapatid, kung ano ang sasabihin ng Diyos, yun. No? Yun. Huwag nating sabihin na hindi yun literal. Literal yun. Ang question dyan, kung pinapasunod pa ba sa panahon natin o hindi. Kasi sa panahon natin, may mga batas ang Diyos na hindi na pinapasunod. Pero yung tato, kasali ba yun sa hindi na pinapasunod ngayon sa panahon natin? Kinakailangan nating lagyan ng distinction yan. Ano ang hindi pinapasunod sa panahon natin? Ano naman yung susundin pa rin natin? Alright? Ilagay natin sa konteksto. No? Una, bakit ipinagbabawal ng Diyos yung pagpapagupit at yung pag-aahit ng balbas sa 27, pati ang pagtatato? Kasi ginawang pamahiin yan ng mga Israelita. Dahil sa unang panahon, sa panahon nila, mahilig ang mga tao sa pamahiin. Nung unang panahon pa, pamahiin yan. Ginagamit nila yung parang orasyon sa Diyos nila. No, yung paggupit ng bilog, tapos pag-ahit ng patilya or pag-ahit ng balbas. Yun ang konteksto nun, historical context, bakit ipinagbawal ng Diyos? Kasi ginagamit yun nila na ritual para sambahin ang kanilang Diyos. Magbigay pugay sa kanilang Diyos. Yan ang konteksto nun kung bakit sinabi ng Diyos na huwag niyong gawin yan, huwag kayong magpagupit ng pabilog at maghait ng balbas. Dahil yung paghait ng balbas o pagpagupit ng bilog, may meaning yun, pamahiin nila. Para pagbigay alay sa Diyos, pamahiin yun.
Kaya nga kung babalikan natin pagbasa sa 26, no? From 28, yung pagbabawal ng tato, inatras niya sa 27 na bawal din magpagupit ng buhok at magpaputol ng balbas. Kasi sa 26, napakalinaw, tumutukoy sa pamahiin yun, mga kapatid. Tumutukoy sa pamahiin, basahin natin, no? Sa 26 ng Leviticus 19. Ito ang ating mababasa. Huwag kayong kakain ng anumang may dugo, ni huwag kayong mag-iingkanto ni magpapamahiin. Yun ang reason. Anong uri ng pamahiin yun? Sa 27, huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang dulo ng iyong balbas. Hindi nga sinapasira ang dulo ng balbas eh. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagin ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Itong tanda sa ang salita ng Diyos, ito yung tattoo, no? Huwag kayong magpapatato. Ang lahat ng yan, bakit pinagbawal ng Diyos? Dahil pamahiin nila. Hindi dahil sa talagang nagupit lang sila ng pabilog, no? Kasi kung ililiteral talaga na hindi yun pinapagawa ng Diyos na walang reason, hindi na tayo pwede magpagupit ngayon ng buhok ng pabilog or maghait ng balbas. Di ba? Pero literal talaga na ipinagbabawal sa kanila ng Diyos yun dahil sa paraan. Anong paraan? Pamahiin. Basahin natin ang mga komentaris, mga kapatid, para makita natin ang komentaris ng mga scholar, no, sa Leviticus 19:27, yung pagpapagupit ng pabilog at pag-ahit ng balbas. Ano ang komentaris doon? Para saan yun ginagamit? Bakit mayroong ganong pamahiin ang mga tao noong unang panahon? Para saan yun? O basahin natin ang komentaris. Ito ang ating mababasa. Ayan, no? So, mar the corners of thy beard. Also, sa umpisahan natin sa taas, ito ay, ano to, no? Ayan, no? Sa Leviticus 19:27, no? Bakit pinagbabawal yon? Round the corners of your heads, no? Yung pagpapagupit ng pabilog. That is, they are not to shave of the hair around the temples and behind the ears, no? So, wag daw i-shave yung ulo ng pabilog around the temples and behind the ears, no? Sa likod ng tenga. So as to leave the head bald except a dish like tuft upon the crown, thus imparting to their heads the form of a hemisphere. This was done by, alin daw? This was done by the Arabs, no? This was done by the Arabs, so mga pagano, and other worshippers of the god Ortal. So ginagawa nila yun dahil sa kanilang god na si Ortal. No, nung unang panahon, si God Ortal. Di natin alam kung anong itsura ng God Ortal na yan. Hence, the Arabs are ironically called those with the corner of their hair pulled, as it is rightly rendered in the margin. So yan ang reason. Para rin sa kanilang mga Diyos-Diyusan. So dito sa baba, mar the corners of thy beard, yung bawal paggalaw sa balbas. The beard was regarded by the Hebrews and other Eastern nation as the greatest ornament of a man. Greatest ornament of a man. No? So may mga pamahiin nga na ganun. Mga kapatid, kaya pinagbawal sa kanila ng Diyos yun. Kasi dahil sa pamahiin. And was there to them as life itself. It was the object of salutation. O object of salutation daw. No? Bagay ng kanilang pagbibigay salutation, pag-alang. And the mutilation of it was looked upon as the greatest disgrace and most degrading punishment. It was only in seasons of sorrow that the Hebrews neglected their beards and sometimes to show how deeply they were afflicted. So, nagdidepende sa sitwasyon ng kanilang nararamdaman, no? Ang hait ng balbas. They covered them up or even cut them off or tore them out because it was so precious a treasure. It was customary among some of the ancient to present to their gods. Ano daw? It was customary na nila among some of the ancients, no? Sa mga ilang mga
nung nakaraan, to present to their gods, para ipresenta sa kanilang Diyos the firstlings of their birds. So para ialay doon sa kanilang Diyos. The prohibition before us alludes to this practice. Oh. Ang pagbabawal na iyon ay referado sa kanilang practice. Anong practice? Pamahiin, pag-alay sa Diyos-Diyusan. So yun ang reason kung bakit hindi pinapagawa ng Diyos yung mga bagay na yun. Kasama doon ang pagpapatato. Dahil ginagawa nga nila mga bagay na yan para sa kanilang kinikilalang Diyos, pagpaparangal nila sa Diyos, to present of their gods. Pinipresenta nila yan sa kanilang Diyos para pang-alay nila. Kaya ipinagbabawal ng Diyos yun. Dahil pamahiin yun. Ngayon, sabihin natin hindi literal yun. Parang sinabi mo na rin, nag-utos ang Diyos ng joke-joke lang. Literal po yun. Ang question dyan kung pinapasunod pa ba yun? Yes, hanggang ngayon pinapasunod yun kasi hindi naman yun ceremonial law. Ang ceremonial law lang ang hindi na pwede sa ating panahon. Ano yung ceremonial law? O basahin natin ano yung ceremonial law. No? Sa Colosas 2, ano ba yung mga ceremonial law? Colosas 2, 15 or 16 na lang tayo diri. Okay, umpisahan natin sa 15. Ano? Sa 14 na lang natin umpisahan. Sa 14. Ang sabi dito, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos. So merong inalis ang Diyos na kautusan, no? Sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus, no? So sa pamamagitan ng pagkapako ni Panginoong Jesucristo, mayroong kautusan na inalis. Kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Yan yung ipinagbabawal na sa panahon natin ngayon. Yung customary na yan, yung pamamaraan na yan. Hindi kasali dyan ang moral law. Mga kapatid, yung pagbabawal sa pagtatato, moral law yun. Ang moral law, mula noon hanggang ngayon, susundin natin yun kasi utos yun ng Diyos. Katulad ng 10 Commandments, moral law po yung 10 Commandments. Kaya hanggang ngayon, ina-apply pa rin natin ang 10 Commandments sa daily life natin para kalugdan tayo ng Diyos. Kasali doon ang huwag pagpapatato. Kasi pamahiin po yun. Pamahiin. O basahin natin ang Deuteronomy 18. Gaano kagalit si Panginoong Diyos sa pamahiin. No? In Deuteronomy 18, 10-12, galit ng galit ang Diyos dyan sa pamahiin. No? 18, 10-12. No? ADB. Ayan. So ito ating mababasa. Gaano kagalit si Yahweh dito? Huwag magkakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan ng apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula o nagmamasid ng pamahiin. Kaya nga, sa simbahan, ipinagbabawal ang pamahiin sa atin mga kapatid. O inkantador o manggagaway. O inkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Ito yung mga moral law na magpasa hanggang ngayon hindi natin pwedeng gawin. Mga moral law to mga kapatid. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. Ano daw? Ang naniniwala sa mga pamahiin ay karumaldumal sa Panginoon yan. At dahil sa karumaldumal na ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Pinapalayas ng Diyos ang sino mang naniniwala sa pamahiin. Mga ritual-ritual. Mga pamahiin kasi yan kapatid. Ay pinagbabawal yan sa Biblia, pinagbabawal yan sa Diyos. Kaya doon sa sinabi ni Kuya Kim na hindi yan literal, siya lang nagsabi noon, hindi totoo yun, huwag kayo maniwala doon. Kayo maniwala doon, delikadong kaluluwa natin doon. Sabi nga ng pari natin, isang
exorcist, no, isang exorcist na sa kanyang mga na hawakan na kaso sa exorcism regarding sa mga may tato, hirap na hirap siyang palayasin ng espiritu ng may tato ni Arkanghel San Miguel. Hirap na hirap ang exorcist natin palayasin. Doble ang torment, sabi ni ni Father Referger, mga kapatid. Kaya ingat kayo sa pagpapatato. Bawal yan hanggang ngayon. Huwag kayong maniwala kay Kuya Kim na hindi yun literal. Literal yun. Diyos nagsabi, hindi literal. Ano, joke-joke lang? Ano ba naman si Kuya Kim? No? Tandaan natin, mga kapatid. No? Lahat ng bagay dito sa mundo, pati tayo, pati yung katawan natin, nilalang ng Diyos. No? Kaya nga sa paglalang pa lang niya sa lahat ng bagay, ipinagkatiwala niya sa tao ang kanyang nilikha. Ipinagkatiwala niya. Pati sa atin. Yung buhay natin, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Alagaan natin to. Alagaan natin ang katawan natin. No? In 2 Timothy 2 Corinthians 4:2, ang sabi ni St. Paul nga no? 2 Corinthians 4:2, tayo ay katiwala ng Diyos. Kailangan nating ingatan yung binigay niya sa atin, lalong-lalo na yung katawan natin. Mamaya malalaman nyo bakit. 2 Corinthians 2 Corinthians 4:2, no? No? Sa ito ba 'yun? Wait tingnan ko yung isang salin. Katiwala. Anong salin 'yun? Wait lang. 2 Corinthians or 1 Corinthians yata, 1 Corinthians 4:2. 1 Corinthians 4:2 pala, mga kapatid. No? Pinagkatiwala ng Diyos sa atin yung buhay natin. Anong sabi dito? Sabi ni St. Paul, bukod dito kinakailangan sa mga katiwala tayo ng God na ang bawat isa ay maging tapat. So, the good steward requires faithfulness. No? So, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yung katawan na ibinigay niya sa atin, yung buhay natin, para alagaan natin. Huwag nating yurakan, huwag nating subahin. Bakit? Ano ba yung katawan natin? O basahin natin. No? 1 Corinthians 3:16. Ano ba yung katawan natin? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Templo ito ng Diyos, itong katawan natin. Tapos gagawin yung vandals. Di ba vandalism is satanism yan? Di ba natin na ano yan? Hindi natin nauunawaan yung mga bagay niyan. Kaya nga tayo galit na galit sa mga vandalism kasi that is satanism. Satanism yan. Iba-vandalize mo yung katawan mo. Templo ng Diyos yan Anong sinabi pa dito ni Apostol na Pablo? Hebrews 13:5. No? Hebrews 13:5. Basahin natin sa New International Version. Maganda to sa New International Version no? O basahin natin sa English. Ito yung sinabi sa 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Keep your lives free, mga kapatid. Keep your lives free from the love of money and be content of what you have. Be content of what we have. Bakit? Ano bang meron tayo na ibinigay ng Diyos nang ginawa tayo? We are already perfect before the eyes of God. 1 Timothy 4:4. Basahin natin. We are already perfect, tapos dadagdagan mo, hindi ka nagtiwala sa binigay ng Diyos sa iyong katawan, hindi pa perfecto para sa iyo. Bigyan natin, basahin natin.
For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. For everything God created is good. Lahat ng kanyang ginawa ay mabuti. No? Perfect na yung binigay niya sa atin. We are already perfect. Tapos, surahin lang natin yung mga katawan natin, nilagyan natin ng mga tato. Hindi pa ba kulang? Hindi ba sapat ang ibinigay sa iyo ng Diyos na katawan? Kaya, lagyan mo ng tato. Kahit sabihin pa ni Kuya Kim na ang ilagay lang yung mga Bible verses, walang utos na ganun. That is human philosophy. Na yung mga tattoo art lang. That is human philosophy, pamahiin yun. Hindi yun utos ni Kristo. Anong sabi ni San Pablo sa mga hindi utos ni Kristo? Basahin natin. Colossians 2:8. Pinapatanggap ba ang mga utos na hindi galing kay Kristo? O basahin natin, no? Basahin natin sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia. Itong sabi. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Yung mga aral na hindi galing kay Kristo, mga kapatid, huwag niyong talimain yan. Mali yan. Maling-mali po yan, mga kapatid. Huwag po kayong maniwala sa sinabi ni Kuya Kim. Naku, delikado pa ang buhay niyo dyan. Delikado ang kaluluwa niyo. Tandaan natin ano ang sinabi ng exorcist priest natin. Doble ang torment ng nangyari sa kaniyang in-exorcise. Doble ang torment, mga kapatid, sabi ni Father Refurger. At ang tattoo pa na pinakamahirap daw alisin, yung mga tattoo ng mga santo, tattoo ng mukha ng Panginoon, o sino mang banal na sa langit. Doble ang torment. Yan po ang sabi ng pari nating exorcist. Ngayon, sino bang kapanipaniwala sa Biblia? Pari ba o si Kuya Kim? Saan tayo dapat maniwala? Basahin natin ang Bible. No? Sino ba ang dapat paniwalaan according to the Bible? Basahin natin ang pahayag ni Malakias. Malakias 2:7. Malakay 2:7. Ito ang wika ni Propeta Malakay, mga kapatid. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tapos wag maniniwala lang tayo kay Kuya Kim na inspiration daw niya yung salita ng Diyos at ang pangalan ng kanyang mga anak kaya pinalagay niya sa kanyang katawan. Hindi yan turo ng Diyos. Be inspired to the Bible. Wag mo nang galawin yung verses, ilagay mo sa katawan mo. No? Dahil magkukos sa'yo ng magkukos sa'yo ng pride yan. Tingnan mo yung mga may tato. Mahilig maghubad. Magpapakita ng tato nila. Pride ang ibibigay sa iyo yan. Pride is the deadliest sin na kinagagalitan ng Diyos kasi yan ang kasalanan ni Satanas, pride sa sarili. Mga kapatid, kaya ingat tayo dyan sa mga maling turo na pinapakalat ng mga maling tao tulad ni Kuya Kim, no? Si Kuya Kim, wala tayong question sa kaniyang katalinuhan pagdating sa agham. Pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi ko pwede yan. Dahil there is only one teaching authority na ibinigay ng Diyos at yun ang simbahan. Huwag tayong maniwala sa kung sino-sino na nagbasa lang ng Bible, kahit gaano pa siya katalino. Walang kabuluhan ang kanyang talino sa mata ng Diyos. Sabi ni San Pablo yan. Ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Dahil ang Diyos nagpahayag na kung ano ang gusto niyang saloobin, luubin, na gusto niyang gawin ng mga tao para kalugdan tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, naway matauhan kayo, no? Sa gabing ito, sa mga nagbabalak magpatato, wag po.
wag. Dahil delikado po ang buhay nyo dyan. No? Niwala tayo sa ating pari na si Father Rayforger, mga kapatid. Pinagbabawal niya ang tato. O hindi niya, ng Diyos ang tato. At kinonfirm niya ng pari nating exorcist kasi siya hirap na hirap siyang tanggalin ang demonyo na kumapit sa taong may tato. No? Sabi ni Dashiell Gregorio, mayroon ako, parang tuldok lang kalaki. Nagpalagay ako sa likod, 2 tuldok. Masama ba ito? Or nagkasala na ba ako? Yes, kapatid, masama talaga yan. Kaya nga sabi sa Bible, huwag kang magpatato. Basahin ko muli, kapatid. Inutos yan sa Bible. Well, cause of ignorance natin, kaya nga sabi sa Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. No? Dahil sa ating kakulangan sa karunungan, kaya tayo na nadadaya ni Satanas. O, tingnan yan. Katulad yan, wala tayong alam. Di nagpatato tayo kasi nga ang nasa isip natin, yung karunungan na nanggaling sa ibang tao na yan ay arts lang. Pero hindi yan kalooban ng Diyos. Basahin natin ang Levitico 19:28, no? Basahin natin, mga kapatid. Ano ang ayaw ni Yahweh? Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni maglalagay ng tato. Ako si Yahweh. Inutos ng Diyos yan eh. Sister Dashiell Gregorio, no? Dahil may tato ka na, sister, ang sabi ni Father Rayforger, huwag niyong sunugin. Kung kaya niyong ipalaser, okay lang. Kung may kaya kayong budget, mas maganda. Pero ang sabi ni Father Rayforger, ipa-desecrate yan sa isang paring exorcist, ipa-desecrate yan. Okay? Tapos hayaan nyo na lang, kasi nandyan na yan eh. Hindi nyo naman nalaman yan nung una. Hayaan nyo na lang nandyan, pero kinakailangan i-desecrate yan. Ipunta mo sa pari, i-desecrate yan, mangumpisal ka sa pari, and then i-renounce mo siya before the Blessed Sacrament. Yan ang guidance na ibinigay nila Father Darwin at Father Wendell at ni Father Rayforger. No? Ipa-desecrate mo yan sa pari, kung mas maganda, isang exorcist priest, then ikumpisal mo yung pagpapatato mo, and then kneel down before the Blessed Sacrament at i-renounce mo yung pagpapatato mo na yan, kapatid. Yan ang pwede mong gawin. Wag mo na lang, sabi ni Father Rayforger, wag mo nang sunugin kasi yung iba sinusunog daw. Wag na kasi yung katawan mo, templo ng Diyos yan. Paalisin mo na lang ang espiritu na kumapit dyan. Lahat ng tato ay may espiritu. Sinabi yan ng espiritu na pumasok doon sa babae na inano ni Father Rayforger, kanyang kinast out niya. No, sabi ng espiritu, lahat ng may tato, kahit little flower is mine. Kahit daw little flower lang, maliit lang na bulaklak, is mine. Lahat ng tato sa demonyo daw. Yung mga tato na yan. Kaya ingat po sa mga wala pang tato. Sa mga may tato, go to your priest, desecrate the visa of the tattoo, and then confess. I-confess nyo yan sa pari, and then luhod before the Blessed Sacrament and renounce 3 times. Yan ang sinabi ni Father Rayforger. No? So ingat po tayo sa mga mayroon kayong mga plano na magpatato, huwag nyo nang gawin yan. Dahil biblically speaking, bawal yan according to God. Ayaw niya ang magpatato, mga kapatid. Dahil 9:01 na, so pasok na tayo sa punto por punto, no? Wait lang, mga kapatid, ha? Pasok muna tayo sa punto por punto. So, tama na ako sa Facebook para makapasok na tayo sa punto por punto. Punto por punto. Shoutout pala sa lahat ng mga bagong pasok, mga kapatid. Isang palakpak na dyan para sa lahat. No? Happy 18,000 to all subscribers para. Marami pong salamat, no? 18,000 na po tayo sa araw po na ito. So, I'm just happy na sinusuportahan niyo po yung atin pong channel, mga kapatid. At naway nakapagbibigay po ako sa inyo ng mga information regarding po sa ating faith, no? Regarding po sa mga dapat at ano ang hindi dapat, mga kapatid. At wag po kayong mag-alala.
Dahil pagbubutihin ko pa po ang pag-aaral sa doktrina ng simbahan, lalong-lalo na po sa banal na kasulatan, mga kapatid. No? So pasok na tayo sa punto por punto. Nasaan na bang punto por punto dito? Di ko makita. Alas 9 na. So baby face. Baby face. Ayan. Andito na ako sa baby face. Pasok tayo ng kaunti, mga kapatid. Ano kaya ngayon? Ano kaya ang topic ngayon? Hindi ko pa alam, di ko tinignan kaganina. Ano kaya ang topic? Tingnan ko nga. Bro John Ray, may tattoo ako parang isang tuldok ng pentel pen. Since 20 years old pa ko ngayon, 60 years old na ako. Nagkasala ba ako? Well, out of ignorance, kapatid, di natin masabi kung nagkasala ka. No, basta bawal yun sa Diyos. Pero ngayon, alam mo na. So, ang gawin mo, ipadisikret mo sa pari yan. Yan ang sinabi ni Father Referger. Ipaano mo sa pari, and then mag-ano ka, tawag dito, mag-ano ka, kapatid, tawag dyan, confess sa pari, and then lumuhod ka sa Blessed Sacrament, and ano mo yan, i-renounce mo yung tattoo na yan. Kahit pa kaano kaliit yan, sabi ni Father Ferger, kahit daw kaano kaliit, Dada yan ng ay dada. sa demonyo daw yan. Car back, sauce in behead.